Ako po si Juna Marinduque, at ito ang paksa ng aking talumpati, pantay na karapatan, pantay sa pagtingin. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating lipunan ngayon, madalas nating marinig ang salitang equality o pagkapantay-pantay. Pagkapantay-pantay, ngunit tanong ko sa inyo, tunay nga bang pantay ang turing sa babae at lalaki? Sa kasamaang palad kahit modernong panahon na marami pa rin ang may paniniwalang ang babae ay dapat nasa bahay lamang at ang lalaki lamang ay may kakayahang mamuno. Ngunit panahon na upang baguhin ang ganitong pananaw. Ang gender equality ay hindi lamang tungkol sa pabigay ng pantay na oportunidad sa trabaho o edukasyon. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa kakayahan at karapatan ng bawat isa sa babae. Lalaki o member ng LGBTQ, dapat nating tandaan na ang kasarian na hindi sukatin ng kakayahan. Maraming babae ngayon ang matangkupay na leader, lihinyero at doktor. Marami ring lalaki ang mahusay na guro, tagapag-alaga o manunulat. Ang mahalaga kung paano natin ginagamit ang ating talento at puso upang makatulong sa lipunan. Kung tunay nating nais ang isang maunlad na bansa, dapat natin simulan sa pagkaroon ng pantay ng pagtingin sa bawat isa. Huwag tayong magpasakop at lumang paniniwala, sa halip itaguyod natin ang isang lipunang patas, bukas at may respeto sa lahat ng kasarian. Sabi nga nila, ang respeto ay hindi hinihingi, ito ang kusang binibigay, kaya ngayon, simulan natin ang pagbabago sa ating sarili, sa ating mga salita, sa ating pagtrato sa iba, at sa ating pag-unawa sa salitang pantay. Maraming salamat at naway maging daan tayo sa isang lipunan tunay na pantay at makatarungan. Magandang araw, Binibining Marlia Sibua. Ako po si Ashley Nicole. Ito po ang aking talumpati. Ang aking talumpati ay persuasive. Paksa, kabataan, pag-asa pa ba ng bayan? Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Isang linyang madalas natin marinig mula sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngunit sa panahon ngayon, totoo pa rin ba ito? O isa na labang kasabihang unti-unti nawawalan ng saysay? Sa kasalukuyang panahon, maraming kabataan na nawawalan ng landas. Mas sinuuna ang gadgets kaysa sa aklat, mas aktibo sa social media kaysa sa eskwela, mas interesado sa likes kaysa sa tunay na layunin sa buhay. Lumalala rin ang mga isyong kinabibilangan ng kabataan. Teenage pregnancy, droga, bullying, at mental health problems. Ngunit mga kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Ang kabataan ay patuloy na may kakayahan at potensyal. Tayo ay may pinakamalawak na enerhiya, ang pinakabukas ng isipan, ang pinakamalawak ang pangarap. Sa bawat kabataan nagsusumikap sa pag-aaral, tumutulong sa komunidad, at lumalaban para sa tama, nariyan ang tunay na pag-asa. Oo, marami tayong hamon, ngunit hindi tayo dapat mawalan ng tiwala sa ating sarili. Ang kailangan natin ay gabay, edukasyon, disiplina, at higit sa lahat, inspirasyon. Kung mabibigyan tayo ng tamang suporta, muling mamulat ang kabataan sa tunay na layunin nila sa lipunan. Kabataan, tayo ang kinabukasan. Kung gusto natin maging maganda ang hinaharap ng ating bayan, magsimula tayo sa ating sarili, magsikap, makialam, magpakatingo. Dahil ang tanong na pag-asa pa ba? Dahil ang tanong na pag-asa pa ba na ang kabataan? Tayo mismo ang makakasagot niyan dahil tayo ang kabataan. Kilos at gawa, sagot sa tanong. Maraming salamat po. Ito ang aking talumpati. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Lauren T. Mariquet at ang pamagat ng aking talumpati ay ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay isa sa pinakamalagang pundasyon ng isang matagumpay na bayan. Kapag tayo ay nagkakaisa, nagiging malakas tayo at kaya nating harapin ang anumang pagsubok.
Sa panahon ngayon, napakaraming hamon na dumaraan sa ating lipunan mula sa pandemya, kahirapan hanggang sa suliraning pangkalikasan. Ngunit sa kabila nito, naniniwala ako na kaya nating lampasan ang lahat kung tayo ay magtutulungan at magdadamayan. Hindi mahalaga ang ating pagkakaiba-iba sa kultura, paniniwala o estado sa buhay. Ang malaga ay ang ating malasakit sa isa't isa ng ating bayan. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong lahat na maging instrumento ng pagkakaisa sa inyong mga pamilya, paaralan at komunidad. Yun lang po at maraming salamat.